Magandang araw mga kaibigan. Kung saan man kayo sa dako ng mundo, kung nasa Pilipinas man kayo o sa ibang bansa, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to, meron tayong bisita. Si Sir po ay sumulat sa ating programa, sa ating Facebook page, sa Abogado ng Bayan. At narito po siya ngayon para pakinggan natin ang kanyang mga hinanaing at ang kanyang mga experience para sa ating batas na VAUSI. At syempre, kasama na rin doon ang kanyang nangyari sa kanyang relasyon. Magandang araw sa iyo, sir. Magandang araw din po. Oo. Sumulat ka, sir, sa aming Abogado ng Bayan at sinabi mo na itong batas na VAUSI or Anti-Violence Against Women and Children ay sobrang naabuso ng mga babae. Tama po? Yan nga po eh. Kasi sa aking experience talagang hindi tama eh. Kung titingnan natin, sir, sa anong paraang naabuso ito ng mga babae, maaari mo ba munang ikwento sa amin ang paano nag-umpisa ang iyong relasyon? Nagkaroon kasi ako ng karelasyon na babae. Pero ma'am, sobra siyang sadista. Time na nagdadrive ako, katabi ko siya, once na tumawag ang anak ko at nakita niya sa cellphone ko na anak ko yung tumatawag, galit na galit siya. Ayaw niyang makausap ko yung anak ko. Ang ibig mo sabihin, sir, itong karelasyon mo ay dalaga ba? Wala pang asawa? Wala pa siyang ikaw, asawa, sir, pero may anak na siya. Pero ikaw, sir, may dati kang asawa? Opo. So, legal kang kasal noon? Opo. Tapos, naghiwalay kayo. Tama bang pagkaintindi ko? Opo. Nasa mga 23 years na kami. 23 years na. At malalaki na yung mga anak mo? Opo, malalaki. O, malalaki na. Yun yung tumatawag sa'yo. Opo. Nung tumatawag yung anak mo, parang nagsiselos ba siya? Parang ganun po. Ayaw niya akong patawagin sa mga anak ko at ayaw din niyang tumawag sa akin yung mga anak ko. Pag nagagalit siya sa'yo dahil tumatawag yung anak mo sa'yo, anong ginagawa niya? Sinasaktan niya ako, ma'am. Paano kanya Sinasampal sinasaktan? niya ako. Oh. Pag nahawakan niya yung damit ko, hindi niya bibitawan yun hanggat di napupunit. Talagang punit. Talagang punit. Uwi ako nagutay-gutay. One time, nasa Tagaytay kami. Pinakain ko muna siya doon sa isang restaurant bago kami umuwi. After nung kumain kami, nag-decide na kami na uwi na. Doon na nagalit siya dahil biglang tumawag yung anak ko. Kita niya anak ko tumatawag. Galit na galit. Tapos pinapababa niya ako sa sasakyan habang inaagaw niya yung manubela. Tapos binuksan niya yung salamin sa side niya. Sinisigawan niya yung mga pulis na nagtatraffic. Kinakawayan niya pa na, kinarnap ako, saklolo. Sabi ko naman sa kanya, pag yan ka ako yung mga pulis na yan pumatol sa sinisigaw mo at bigla na lang tayong isprehan dito, damay ka din. Dahil hindi ko hihinto ito. So, pag ganun, sir, nung nangyari yun, hanggang saan siya huminto? Hanggang nakauwi na kayo? Huminto lang yun siya nung muntik na kami malaglag kasi nung inagaw niya yung manubila, binitawan ko. Pero nakahanda na ako na isang kamay ko nakahawak na sa pintuan para once na kinabig niya talaga ng todo, tatalo na ako. Bahala na siya doon. Ano pang mga insidente, sir, na nasabi mong naabuso ka ng babaeng yun? Ganun lagi, mama, ang dahilan eh. Pag once na tumawag talaga anak ko or nakita niya nag-chat, so, lagi siyang nananakit sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun. Tapos, sir, yung mga selos sa ibang babae, may ganun ba? Hindi naman. Walang nangyaring ganun. Oo. Ilang taon kayo, sir, nagkarelasyon? Siguro, mamuting kami ng 5 taon. Ilan ba ang agwat niyo, sir? Ako kasi, 54 siguro. 54 ka. Tapos siya, So, at that time? Nasa mga 33. Time kasi ng pandemic. Nasa bahay lang tayo, Correct. baka lumabas. Talagang walang ginawa, kundi na lang. Yun lang talaga ginagawa ninyong dalawa. Sinasabi lang naman yan na parang pagkain lang to eh. Umaga, tanghali, gabi. 3 beses, isang araw. Basta kakaiba siya. Sa 3 beses na yun, sir, nakailan kayo? Hindi yan bumababa ng 3. 3. Sa umaga. Sa umaga, 3 siya. 3 sa gabi. 3 sa tanghali gabi. at gabi. 3 din sa tanghali. So, siyam. Siyam lahat, sir. Tapos ikaw? Siyempre ako nagkukontrol ako. Kasi siyempre ang lalaki kasi pag sasabayan mo ang babae, wala, talo kami. Oo. So, ikaw, control ka. Pero siya, naka-3 na sa umaga. So, ang labanan lang namin lagi dyan, tatlo, isa. Yan. Wala namang snacks.
Wala na. Wala na. Anong klaseng babae ba siya? Honest ba siya sa'yo? Sincero ba? Paano ba siya? Hindi po kasi mas marami siyang boys. Siyam na nga siya sa isang araw, meron pa siyang boys. Oo. Oh, paano niya nagawa yun, sir? Di ko nga alam ba. Magaling talaga siya. Dumiskarte. Or may mga time... Akala naman kasi niya, hindi ko alam yung mga ginagawa niya. So may alam ka na rin. Oo, naalam ko rin kasi minsan tropa ko din ang kinakana niya eh. Paano mo nalaman to? One time, siya, tulog na tulog eh. Ngayon, nakalak yung cellphone niya, Ang ginawa ko, kinuha ko yung cellphone niya, hindi ko ma-open kasi may passcode. fingerprint. Fingerprint. Ang ginawa ko, ginanong ko yung daliri niya doon. Nag-open. nabuksan. Habang tulog siya, kinalkal ko. Doon ko nakita lahat yung mga kachat niya, paano niya pinirahan yung hinihingian ng pera yung mga lalaki. Pati pera. Pati tropa ko. Inamin naman niya sa akin that time na... Inamin Oo, pa? nung nahuli malakas ang loob. ko na siya, inamin talaga niya sa akin. Ano naman ang naramdaman mo, sir? Nung nalaman mo marami siyang lalaki, inamin pa niya sa harapan mo. Kasi hindi na naging masakit sa akin yung nalaman ko. Kasi before na umamin siya, may mga alam na ako eh. So, nung inamin niya sa akin yon, parang naka-ready na ako noon na tanggap ko na. Big sabihin, sir, natiis mo yung sobrang 3 taon na sinasaktan ka. Oo, natiis ko yun. Ano yung nasa isip mo, sir, nung nakita mo na sinaktan ka na pero nagpatuloy ka pa rin na nasa kanya ka pa rin? Hindi ko nga alam bakit ganun ang... Parang wala akong galit sa kanya yung time na yon. In short, sir, para mo na rin sinabing mahal na mahal mo siya. Hindi ko siya mahal. Hindi mo inaamin. Pero bakit? Nung unang taon, parang nandun yung pagmamahal Nandun ko yung sa kanya. pagmamahal. Pero nananakit na siya, nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Kaso, hindi ko lang mairikta na maghiwalay na tayo, ganito, ganun. Kasi ayoko rin yung sa akin manggaling yung... So, nagpaiwan ka na lang sa relasyon, na tuloy-tuloy kayo pa rin. Sabi ko, sa sarili ko, matapos din ito. Pero yun nga, ang ending, masama. Masama dahil? Kasi, yung isang bote, hinampas niya yung sa pader, yung dolo ng bote na natulis ng ganyan, no? Yun yung pinansaksak niya dito sa liig ko. So, may ano pa ito, tsaka yung balikat ko dito. May mga peklat ka. Tsaka dito. Kahita. Bakit ka biglang sinaksak? Kasi biglang dumalaw yung anak ko nung time na yun. Nung hinatid ko yung bunso kong anak, sa labas, inintay lang niyang umalis yung anak ko. Yung pala, may nakatago na siyang panaksak na bote. So meron Hindi ko talaga rin siyang... akalain, kaya hindi ko rin nailagan nung pagsaksak niya sa liig ko. Hindi ko na nailagan dahil madilim din dun sa area na yun. So pagsaksak niya, saan tumama? Dito, Buti di ka naputulan ng ugat. yun nga, sabi nga po ng doktor, swerte mo. Kasi kung inabot yung ugat, wala na. Tapos ka na. Mga ilang saksak ang inabot mo, sir? Isa sa liig, isa sa balikat, isa dito sa... 3. Inagaw ko yung panaksak niya. Hanggang pagulong-gulong kami doon sa loob pa rin ng gate ng compound. Hindi talaga niya binitawan yung buti hanggat hindi nadurog. Nadurog na lang sa kamay niya eh. Ngayon, nagkasugat siya. Yun, nagpa-medical siya. Nung siya ang nasugatan, nagpa-medical siya. At saka, hindi ko naman siya sinuntok eh. Pero So, bakit nagkaroon ng, itong pilik mata niya, parang may gas-gas na gano'n. Siyempre, nagpagulong-gulong Nangitim. Oo. Dahil kung sinuntok ko siya, 100% mabitawan niya yung panaksak niya. Hindi ko na kailang agawin yun. Sinaksak ka niya, ikaw nagpa-medical ka ba? Nagpa-medical din ako. Nagkita pa nga kami doon sa ospital. Pagkagaling niya sa ospital, dumaan na siya ng Pulis. station ng pulis. Ayay. Nag-direct filing na siya. Kasi siguro... Anong final niya? Bausi. Doon ba nagsimula itong kaso mo, sir? Opo, sa Bausi. Doon nagsimula itong pagsaksak niya? Opo, doon na yun nagsimula. Itong pagsaksak sa'yo, hindi mo ginamit ba yun bilang depensa? Hindi na ho, kasi that time kasi paras kami noon eh. Although kinausap siya nung yung pastor namin na pag-usapan na lang kung anong nangyari. Pero hindi niya pinakinggan ito. Ano pang
yung pagkakataon, sir, na sinaktan ka niya? Isang umaga, attorney, papasok na ako nun sa trabaho. Yung bag ko nasa upuan. Nandun din siya nakaupo. Nung kukunin ko na yung bag ko, doon na naman siya nagalit sa akin. Hanggang sa kumuha siya ng upuan, monoblock na upuan. Yun ang hinahataw niya sa akin. Nahataw niya sa akin yun. So, hindi pa siya nagsawa doon. Kahataw sa akin. Kumuha pa ng kutsilyo. Oo. Pero pagkatapos dun, sir, na nangyari, hindi ka pa rin umalis sa relasyon nyo. Hindi pa rin, ma'am. Hindi pa Hindi rin. ko alam kung anong, bakit, wala talaga akong galit sa kanya noon eh. Wala yung talaga. parang, kahit na sinaktan niya na ako. Mahal mo lang siguro, sir, hindi mo lang inaamin. Hindi talaga. Parang, oo nga, nung unang taon, 2 taon, parang, siyempre, minahal ko rin siya noon. Oo, so yun ay nung pangalawa simula nga yun. po nung, nananakit siya, pero hindi pumapasok sa akin na iwanan ko siya. Ano pang mga pagkakataon mo, sir, na sinaktan ka? Binangga niya ako eh. Paano binangga, sir? Binangga niya ako ng sasakyan. Alam mo bang ginawa niya? Binundol talaga niya ako. Nahampas ako sa pader. Ibig sabihin na siya ang nag-drive. Siya ang nag-drive Tapos nun. binundol ka. Oo. Ay, grabe. Ako doon, sa pader. Ay, may mga nag-iinom doon. Galit na galit doon sa baba, sa jowa ko. Ay, grabe. Anong ginawa mo, sir, nung binundol ka niya? Binundol ako. Sakit ng paa ko noon, namagayon eh. Kumampi sa akin yung mga nag-iinom. Sabi nila yung mga nag-iinom, kahit babae ka, mapapatulang ka namin. Kumuha pa ng bato yun. Hinampas pa sa tiyan ko yun. Sus Mariosep. Grabe, sobra. Ang inabot ko sa kanya. Kaya hindi ko siya maganti-gantihan nga dahil nga dyan sa bawsi na yan. Pero nabawsi pa rin ako, nademanda pa rin. Ibig sabihin, sir, ilang beses kanyang finailan ng vowsy? Isa lang. Isang beses Itong lang? huling nangyari lang sa amin na yung sinaksak niya ako, yun lang yun. Oo. Na muntik pa akong mapatay, ako pa kinasuhan niya. Pagkatapos nun, mabait na siya sa'yo? After nung humupa yung galit niya, Love-love na naman kayo, sir? mabait na naman. Magla-love-love na naman kayo? Ganun po ba ang cycle? Parang ganun. O, so, ikaw ay tinatawag na battered husband. O, hindi naman kayo husband. So, battered boyfriend. Kasi, bugbog, mabait. Love-love, bugbog, mabait. Ganon. Tama, sir? Ganon ang cycle? Oo, parang ganun. Oo, kasi kung sa babae yun, battered woman syndrome yun. Pero napakahaba ng iyong pasensya, sir. Oo. Kung 17 punit na damit ang kanyang pinunit sa'yo, ibig sabihin 17 insidente yun ng pananakit, ng pagpunit. Pero paano yung wala pang pinupunit? Tulad nung binato ka lang, wala namang punit yun. Wala. So, ibig sabihin sa 3 taon mahigit, puro na lang yun Parang bubugan. ganun na lang. Pero sabi nila, sir, kapag daw laging nag-aaway, matamis daw ang pagmamahalan. Totoo ba yan sa sitwasyon mo? Hindi, siguro. Hindi ako maniwala doon. Kahit marami na akong alam sa kanya, sa mga ginagawa niyang pang sa akin, nintay ko pa rin na siya ang bumitaw sa akin. Oh. Ngayon, nangyari lang yun nung nagdemandahan na kami. So nagulat ka nung dinimanda ka kasi ikaw yung laging binubugbog. Oo eh. Nung pinadala na ako ng summons ba yun? Sampina. Sampina sa piskalya, nagulat na ako. Pero, noon pa lang sa piskalya, sinabihan niya na ako, bayaran mo na lang ako ng 250,000. So Umiyak pa yan. pera-pera lang din to. Umiyak pa yan sa akin. Sabi niya, permahan mo na to. May ginawa na siyang Affidavit of desistance. hindi pa, Pang-atras. fiscal pa lang yun eh. Oo. May ginawa na siyang kasulatan na ganitong Atras halaga, siya. babayaran mo, iuurong ko. Napirmahan ko, may halaga na Kasunduan. 200 kasunduan, 250,000. Sabi ko, ang laki naman yan. Bawasan mo yan. Tapos itong vowsy, sir, ano ang iyong hinanakit dito? Yan dapat ma-abolish yan eh. Kasi alam niyo po, attorney, maraming lalaking inaabuso ng kababaihan dyan sa sa bawsi na yan. Hindi patas ang diyan, ang trato sa tao, sa amin.
Kung talagang sinaktan ko siya, bawsi pa rin. Ako na nga sinaksak, na bawsi pa rin Correct. ako. Tama ba yung ganung sitwasyon? Mas pinanigan ng husgado ang babae sa ngayon. Dahil kahit namurahin mo lang yata ang babae ngayon bawsi na Di ba? So mabigat talaga sa kalooban mo ang Ayun, yun itong talaga ang batas na to. hindi ako pabor diyan sa batas na yan. Sa tingin mo, sa ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa niya? Oo, sa ngayon. Sa ngayon? So, kilalang-kilala na to sa lugar niyo na ganun siya? Oo. Ah, okay. Kilala na siya doon na Ano ba ang kung anong trabaho niya, pagkatao. sir? Wala, ma'am. Wala siyang trabaho. Kaya yun na lang din ang pinagkakakitaan. Ganun talaga. Dati kasi may mga kaklase siyang dumadalaw sa kanya. Dumadaing sa kanya dahil minsan naloko o nambabae ang mga jowa nung kaklase niya. Lagi niyang sinasabi, ang pinapayo niya doon sa mga kaklase niya, gayahin niyo ako. Huwag puso ang gamitin na nasarapan na, kumita pa. So, sa mga hinanakit ni Sir, sana mabigyan itong pansin ng ating mga mambabatas kung ano nga ba talaga ang dapat para rin sa mga lalaki. Hindi lang proteksyon para sa mga babae, kundi pantay-pantay. Meron man tayong batas sa Revised Penal Code na physical injuries, pero iba pa rin kung meron tayong specific na batas na pagprotekta din sa mga lalaki. At hindi lang mabigyang proteksyon ang mga lalaki, kundi mabigyang diin rin yung mga inaabuso sila at sila ay naaabuso sa paraang paggamit ng vowsy. Yun lang po. Sir, maraming salamat po sa iyong pagpunta. Maraming salamat din po, attorney. Salamat. Ang tindi ng vowsy or Anti-Violence Against Women and Children. Unang elemento, meron kayong relasyon. Ang babae at lalaki ay may relasyon. Ang babae, nasaktan lang ng konti. Nasaktan man o naabusong financial dahil kulang sa suporta, naabuso physical dahil nasaktan o nabugbog, o kaya mental abuses, o kaya psychological abuses. Yung apat na yon, kahit isa na meron doon, pasok na sa vowsy. Pero mga kaibigan, kahit konting kurot, kahit konting sakit, basta may relasyon sila sa lalaki, pasok pa rin sa vowsy. Napakatindi ng batas na to at marami na rin ang umabuso dito. Ginamit para magkapera, i-blackmail ang lalaki para magkapera, i-blackmail ang kanilang karelasyon para magkapera. Marami nang umabuso sa batas na to. Ako rin ay babae. Alam ko na dapat tayong proteksyonan. Malambot ang mga babae. Very vulnerable, sabi nga. Pero mga kaibigan, iba na rin ang panahon ngayon. Marami na ring mga kalalakihan ang inabuso ng mga kababaihan. Mga mambabatas, baka panahon na ripasuhin ang batas na to. O kaya magpasa rin ng bagong batas bilang proteksyon na rin sa mga kalalakihan. Dapat pantay-pantay tayong lahat. Kahit may revised penal code na physical injuries, dapat meron pa ring proteksyon para sa mga kalalakihan. Kahit doon na lang tayo mag-focus sa physical abuse para sa mga kalalakihan. Sana ma-address po natin ito at sana mabigyang kasagutan ang mga problemang ito. Mga problemang legal na dapat binibigyang pansin din ng ating mga mambabatas dahil ito ay realidad ng buhay. Maraming salamat po. Ako po si Attorney Hayes, ang inyong abogado ng bayan. Nandito na